Pelikula ni Mr. Alden Richards kasama si Miss Julia Montes abay nanganganib na hindi matuloy ang dahilan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about this one dahil pinag-uusapan po sa social media world, sa mga social media platform, ang paparating sana na proyekto ni Mr. Alden Richards matapos ang isang matagumpay na movie with Miss Catherine Bernardo na Hello Love Again, kung saan sila po ang tinaguri ang the highest top grossing film of all time sa Pilipinas, no? Dahil kumita lang naman ito ng almost 2 billion. At sila po yung nag-isa sa pinakamataas, no, na talagang tinangkilik ng buong mundo. Pero sa paparating ang movie nila ni Miss Julia Barreto, na kung saan gagawa sila ng pelikula, ay tila ba nga nanganganib na hindi matuloy. May mga things kasi na kinoconsider ang bawat kampo. Number one, kasi si Miss Julia po ngayon ay parang naka-cancel culture dahil po dun sa intriga na kinasasangkutan niya at ng kanyang mga kapatid against sa kanilang ama na si Mr. Dennis Padilla. Matatandaan po na kalat po sa social media ngayon ang issue ng kanilang pamilya dahil sa hindi po pagbibigay ng chance or privilege bilang tatay nilang si Dennis Padilla na mag-walk sa aisle at ihatid itong si Claudia Barreto sa altar dahil sa kanyang kasal, no? So dahil po dito ay naglabas ng saloobin si Mr. Dennis Padilla at tila bagay sinumpa at tila baga talagang galit na galit siya sa kanyang mga anak dahil hanggang sa ngayon nga ay pinaparamdam pa rin nila na hindi importante ang kanilang ama. So dahil po dito, hati po ang naging tugon ng netizen. May mga nagsasabi na kung ano man daw yung pelikula or project si Miss Julia dahil sa pagiging disrespectful nga po nila dahil at tinutukoy kasi nila dito yung Barreto siblings, dadamay si Julia dun sa issue dahil si Miss Julia po ngayon ay nag-post, no, ng isang cryptic post na may nakalagay na narcissist. Pag sinabing narcissist kasi ikaw, parang attention getter ka, 'di ba? Parang gusto mo lahat ng attention nasa iyo. And dahil po diyan, pinagpapalagay ng mga netizen na ang kanyang cryptic post ay patama sa kanyang tatay na itong si Dennis Padilla. So dahil po dito, hati po yung naging reaksyon ng mga netizen. May mga nagsasabing hindi nila susuportahan ang lahat ng mga proyekto, mga produkto na ini-endorso ni Miss Julia Barreto. So alam natin na sa mundo ng showbiz ngayon at sa mundo ng social media, talagang malakas po yung tinatawag na cancel culture. Kapag po ikaw ay talagang na cancel culture, ultimo kahit ano po mga projects and mga products mo ay hindi talaga tatangkilikin ng tao, na bagay na isa sa mga dahilan kung bakit hindi matutuloy or madidelay, no, yung kanila pong gagawing movie kasi naipalabas na nailathala na po yan online. Nagagawa nga sila ni Alden Richards ng movie, itong si Miss Julia at saka si Mr. Alden Richards. At may mga sightings na nga sila na magkasama kasi bilang preparation din sa paparating nilang movie na ito po ay isang Thailand movie, no, na PMAC, na ito po isang horror film. Bida po dito si Miss Julia. So, parang sinasabi po ng lahat na kung dumating man yung chance na magkakaroon nga ng movie si Julia, baka po madamay si Alden Richards dun sa cancel culture. 'Di ba? Imbis na blessing yung dumating sa kanila, parang hindi po nagiging blessing para sa iba. So, dahil po dito is talagang sinasabi ng mga netizen, lalo na ng mga nagmamahal kay Alden, na hindi yata timing at hindi yata tama pa, no, na i-partner si Mr. Alden Richards with Julia dahil sa hindi nga magandang imahe nito sa publiko.
So, dahil dyan, pinag-iisipan at antayin natin kung ano ang magiging desisyon ng directors and producers sa nasabing proyekto nila ni Miss Julia Barreto. Kasi yun po yung usap-usapan ngayon. Alam niyo naman, di ba? Ang mga directors, producers, nag-scout sa mga SOCMED yan. At parang tinitimpla nila kung anong sinasabi ng publiko. So, kayo, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento mula kay Janelle Travel. Sabi niya, bakit disrespectful ang paglipat? Dito nga sa Amerika, 18 to 20 years old, kick out na ang mga anak nila sa bahay nila. Although ang anak ko, nakatira pa rin sa akin kasi mahal ang rent ng apartment dito sa US at ayaw niya mag-isa. Mag-isa lang ako kasi widow na ako. Just keep your chin up, Kat. Godspeed. True. Kasi parang, yun nga yung tingin sa kanya, parang napaka-ungrateful. Saan kaya siya banda naging ungrateful doon, 'di ba? Gusto lang naman niya na parang malaman niya kung paano mabuhay mag-isa. Hindi naman po yun sa pagiging ungrateful sa kanya mga magulang kasi nagawa niya na rin yung dreams ng mga magulang niya. And of course, sabi ni Miss Amelita, grabe ka, judgmental nitong iba. 29 na si Kat para matuto. Pag-pray lang natin na maging maayos pa rin ang kanyang gawin para sarili niya. Hindi magsama na matutong dumayo sa sariling paa. Totoo naman, 'di ba? Wala naman pong masama sa naging desisyon ni Miss Catherine. And sabi ni Miss Lorena Ale, matanda na kasi si Kat, sa tamang edad na siya at saka marami na siyang pera kaya na niyang mamuhay mag-isa at maganda rin 'yun para pagdating ng araw magkakaroon na siya ng sariling pamilya, alam niya kung paano mag-manage siya family. And sabi ni Miss Tessie, walang masama sa pag-solo si Kat. Settled muna niya, family niya, bago siya bumukod. Which is, ito po yung truth. Totoo po yan, diba? Bago niya naisipang bumukod, bago niya naisipan na gumawa ng sarili niyang buhay, no, na apart dun sa kanyang mga parents at mga kapatid, nakita naman natin kung ano yung effort niya na gawa ng maganda rin buhay yung kanyang family. And another one, sabi po ni Mr. Renato Sayan, I won't judge Kat her decision. After all, at the age of 29, she wants more to explore her life by doing this. Still admire her. That's not ungrateful to her parents. And sabi ni Miss Leonisa Lim, ang mahirap sa mga tao, nagko-comment gusto na nilang sundin ang si Kat and Alden. Sabi ni Josephina Jones, under microscope si Catherine sa mga kilos niya, sa pananalita dahil popularity niya. Ano mang gawin niya, she can please everybody. Therefore, listen to herself, what the best for her, and not relying on the approval of others. She is 29-year-old. She needs to experience what life's ahead of her. Karamihan ng magulang sa Pinas ay malungkot kung ang mga anak ay magsasarili. Pero dito sa States, kabaliktaran. Si Catherine ay kailan mga haters ginagawa ng intriga ang pamilya Bernardo. Maunawa ng magulang ni Catherine. Wala ni isang anak na black sheep ang magkakapatid. At sabi niya pa ni Ma'am si Lourdes, mga Barreto ungrateful sa tatay nila, hindi si Catherine Bernardo. Nasa edad na siya para maging independent. Sabi ni Miss Tessie, hindi lang kasama si Mama Min, ungrateful na. Kakatawa kayo, hindi na teenager si Kat, 29 na si Kat. Very true. 'Di ba? Parang yun yung pinapalabas nilang lahat. No, na pagkatapos niya mag-decide ni Miss Catherine, syempre pinag-isipan niya rin naman yan. Sabi ni Miss Adelina Ignacio, dahil nga alam ni Catherine na sa usong gulang na siya, na ibigay na niya sa pamilya niyang serbisyo niya bilang anak, kaya ngayon, gusto na niyang mamuhay mag-isa. Gusto na ni Catherine magdesisyon nang siyang mag-isa na hindi ninihingi ang permiso ng magulang niya. Ganon yon, kaya bumukod na siya. Kaya pati sa ball ng ABS-CBN, ayaw na niyang kabuntot ang nanay niya. She wants to be alone. Sana lang, sa pagbukod mo, Catherine, wag mong kalimutang meron kang pamilya, magulang, ano't ano man, so, eto pa, may dugtong pa siya, ano man ang mangyari sa'yo, ang magulang mo pa rin ang
unang mag-aalala sa'yo at tutulong sa'yo. Kung hindi na maganda ang lagay mo, gusto mong lumipad ng sarili mong pakpak na basta lilipad na lang na hindi kailangan ipaalam sa magulang mo. Sana lang sa pagbukod mo sa magulang mo, wag mo naman lumaki ang ulo mo. Parang tinatapos mo na ang role mo sa pagiging isang anak dahil ang magulang mo, sinabi ng nanay mo, hindi niya tinatapos ang role niya sa pagiging isang ina or magulang niya sa'yo. So, yun yung kanyang opinion with regards. Ang pangit lang kasi parang porket ba nakapag-decide si Miss Catherine ng ganun grabe po yung bashing Tapos mo na ang role mo sa pagiging isang anak dahil ang magulang mo, sinasabi ng nanay mo, hindi niya tinatapos ang role niya sa pagiging isang magulang. Watching from Michigan, USA, isang magulang din. 67 years old, napakabait ng nanay mo, Catherine. Nakita ko siya sa isang interview. Sa pananalita ng nanay mo, makikita sa kanyang hindi siya masyadong pakialamera sa mga desisyon mo. But, bilang nanay pa rin, nandyan siya nagpapaalala sa'yo. And, sabi niya pa dito, nakita ko na ang pananalita niya, siya yung nanay na maunawain, mapagpasensya. Kaya wag sanang mawawala ang respeto mo sa nanay mo, Catherine. Hindi madali maging isang ina. Subaybayan ang kanyang anak sa paglaki nito, lalaki man o babae, mahirap ang role ng isang ina. Ayan, so, she's speaking on behalf of Mama Min. So, yun nga. Pero hindi naman po porket bubukod na si Miss Catherine Bernardo ay kakalimutan niya na siya po ay anak ni Mama Min, 'di ba? Parang ang pangit lang kasi na parang na-judge si Miss Catherine Pero syempre kailangan niya rin namang gawin yan, lalo na pag nag-asawa na po si Catherine, talagang bubukod na siya, 'di ba? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.